Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Seryoso ka talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga totoong korap? Talaga, bakit di mo kasuhan yung financiers mo? Exactly. Bakit di mo kasuhan si Satanas? My God. Sabi niya, recycled na yung mga issue. Pilit na binubuhay para mapinturahan ako ng maitim para siya ang mukhang maputi. Alright? My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya ay madumi. Di po ako maganda di po ako contractor. Dada. Okay? Dahil dito, mga kababayan, ay dahil sinasabi ni Trillanes na mayroong kinita ninakaw si Pangulo Duterte at Senator Bongo during Duterte's time. So ngayon, mga kababayan, ito talaga si Trillanes, asong julul talaga ito. At ito talaga nga ay talagang utos-utusan lang ito ni Bangag at ni Satanas na Tambaluslos, sila yan. Kasi nga nililiis na nila eh. 'Di ba? Ang init-init ng Zaldico, ang init-init ng issue kay Tambaluslos dahil pinangalanan at sinabing nag-deliver ng pera itong mga testigo, itong mga taga-DPWH. 'Di ba? Sila katulad na lamang nitong itong si Bernardo. 'Di ba? Itong si Roberto Bernardo. Remember that, pupunta natin siya mamaya. So mainit ngayon, Duterte na naman, sabi ko sa inyo, ang ending nito Duterte. Duterte. Sabi ko nga, 2023, nung ako ay isang taga-Boljak, hindi ko sila tinitigilan, mga palangga, napapunta na talaga tayo dito. Talagang tatargetin siya. Ngayon, ito na yung nangyayari. 'Di ba? Kaya wala na yung Pag-asa Center Bugo. You have to do something. You have to do something para maano natin yung mga bangag na ito. I don't know, kayo naman ang may power, kayo naman dyan ang may pera, kayo naman ang may connection. So talagang ito pang pagulo lang sa Trillanes. Eh di nga umubra yan sa akin, talawan nga yan dito sa LA eh. Nakita nyo naman yan, millions of, ang viewers natin during the time. And now, ano ang eksena nila? So definitely, ililis nila ng landas. Hindi pa nga kinakasuhan. May kaso na ba? Si Zaldico, may kaso na ba? Si Tambaluslos, gusto pang gawing star witness o state witness. Di ba? Babaliktarin nila. Binabaliktad na nila. Sobrang pagbabaliktad. Ngayon, mga palangga, talagang asong-aso yan si Trillanes. Walang magawa yan dahil sa bawat reklamo niya, hindi natin alam kung ilang milyon ang kapalit ng kanyang pagiging asong julul. Talawan yan, binabaiyang yung mga tirada niya. So ngayon, mga kababayan, and now, may grupo naman na nagsabi, okay, nakasuhan itong si Lisa, imbestigahan. May grupo na nagsabi na imbestigahan itong si Lisa Satanas at si Maynard Ngo. Okay? So itong mga grupong ito, mga tawag dito, mga concern na mga kababayan natin, I hope this is real. I hope this is not part of the playbook para, para kunyari, pantay-pantay ang mga eksena. Sabi nga dito, ito mga kababayan natin, sabi sa balita,
nanawagan ang isang pribadong individual sa Independent Commission na imbestigahan umano ang koneksyon ni Lisa Tanas, ni Maynard Ngo kay Lisa Tanas. Ayon sa reklamo, posibleng nakatulong umano ang ugnayan ni Maynard Ngo, yung may-ari ng Cherry Mobile, kay Lisa Tanas Marcos. Bilang isang pagtalagado niya o pag-appoint niya as a special envoy to China. Ngayon, mga kababayan, ang tagal natin inulat ito sa inyo. Okay. Balikan lang natin bakit na-implicate itong pangalan ni Maynard Ngo dito kay Lisa Tanas at saka kay Escudero. Actually, mga palangga, di ba, si Maynard Ngo ay ito yung binukilya ng DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na andyan ngayon. Ngayon, nila, andyan na sa Senate, nakapiit yata, I don't know, hindi natin alam kung nakapiit, baka pinapalabas din nila yan tuwing gabi. Alam niyo man naman yung mga style ng mga yan. But anyway, sinabi doon ng September, di ba, na may kickback. Okay, na may kickback din itong si Maynard Ngo at ito nga si Chis Escudero. Sinabi ni Bernardo noon na more than 160 million ang naipadala, di ba? Mula sa sa kanilang flood control project papunta kay Maynard Ngo. At ito ay magkakasabwat sila ni Chis Escudero. Ngayon, tatatandaan ninyo na si Maynard Ngo na lagi kong binablog, mga kababayan, hindi lang yan yung tungkol dyan sa papaimbestigahan nila dahil nakatulong yung koneksyon ni Lisa Tanas kung bakit siya ini-appoint si Maynard Ngo dito sa kay Lisa Tanas, kung paano na-appoint ka dahil may, alam nyo, dapat talaga kung matino ang gobyerno, papaimbestigahan din yan ang kanyang pagmamayari na court bar. Diba? Dahil dyan nagaganap yung kanilang mga pulboronic. Okay? So, dapat imbestigahan din yung lugar na yan. Hindi lang etong koneksyon ni Lisa dahil malinaw pa sa sikat ng araw. Dahil even si distressed mother, na kaibigan niyang, na kaibigan ng kanyang ex-partner na si Francis Lloyd Tichua, ay magsila-sila yan. Nasa kasama sa iPad yung pangalan ni Maynard Ngo na ipinresent doon sa Belgium. Yung mga kasabwat ni Lisa Tanas sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, lahat na doon sa iPad. So itong mga nananawagan ngayon, wala naman din talaga mangyari kung yan ay talagang independent sila o optics o gawa-gawa lang ng mga eksena, inutusan lang sila para, kunwari, magreklamo kayo para mayroon din, diba? Parang balance, kunwari. Pero wala nang patutunguhan dyan, mga kababayan. Wala nang mangyayari dahil nga magkakasabwat sila. Tignan mo. Si Trillanes ngayon, papunta na sa kanya. Okay? Kaya papunta na sa kanya yung bola. When I say papunta na sa kanya yung bola, hawak na Trillanes ang bola at ni Bonjing para paikutin nila. Paikutin nila at pagbintangan ang mga Duterte. Diba? Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Ito pa rin yung mainit na issue eh. Tungkol pa rin sa flood control. At ang balita, sinabi ni Tito Soto Miles, ay pwedeng si Lacson pa rin ang, babalik as a head or a chairperson ng Blue Ribbon Committee. Diba? Naantala, sinuspend nila yung hearing dahil napangalanan na si Tambaloslos na nag-deliver dyan ng pera ng mali-maleta, bilyon-bilyon. Si Orly Gotesa, sinuspend nila, nagdrama sila. Then, nagtayo sila ng ICI, chuchu-chuchu, itinago nila sa publiko. And now, ibabalik na naman si Lacson. So, ginagago lang kayo. Talagang pambababoy itong ginagawa sa inyo. At sabi ko nga, kung hindi talaga kayo kikilos, walang mangyayari. Dahil nga, di ba, ang usapan, ito pa rin yung usapan. Okay? Na sinasabi pangalan nito, ni Soto, di ba? Na ni Soto at ni Lacson, at sino pa ba yung mga nag-ayon sa kanya, na dapat isoli ng mga diskaya yung kanilang mga kinita doon sa mga kontrata mula sa government. Ay, di ba hindi pa naman napapatunayan yung diskaya? Na sila talaga ay, alam natin yon
Okay, positive yun. Pero hindi pa sila napapatunayan ng korte para ibalik yung sinasabing ninakaw nila o kinita nila sa mga pagkukontrata nila sa government. Ulit-ulit din natin, diskaya na naman. Pero si Romualdez na mismong pinangalanan, ilang taong nagpangalan, even si Escudero nagpangalan, lahat ng DPWH na personnel, undersecretary, director, na nagsabi na si Tambaloslos at si Zaldico, sila ay nag-deliver, di ba? Bakit ayaw ipabalik ni Lacson, ni Soto, ng mga yawa, ng ombudsman, ni Bonjing Rebulla, di ba? Ipabalik yung perang ninakaw nila. Total, kung titignan ninyo, na ang ipinaglalaban kasi ni Senator Marcoleta dito, yung tamang pagtingin sa batas. Na sinasabi nila na bibigyan lang ng gagawing state witness o papayagan at bibigyan ng witness protection program ang mga diskaya kapag isinoli nila yung pera. Imagine mo, wala namang, di ba, wala pa silang, hindi pa sila convicted. Pero, sila lang ang gusto lang ipabalik yung pera, pero si Zaldico, si Tambaloslos, at lahat ng mga kasabwat, ayan si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo, sama mo na si Escudero, lahat sila na pinangalanan, si Bong Revilla. Di ba? Sino pa mga pinangalanan dyan? Mga kasabwat ni Lisa Tanas. Ayaw nila ipabalik. Si Diskaya lang. So, ulit-ulitin natin. Sarsuela na wala nang mangyayari dito sa inyong bayan. Lubog na kayo sa baha. Nakita ko, may sinandyan si Dato Roy, no? Kaibigan ko yan. Ang mga bahay sa Pampanga, ang gaganda. Talagang ang baha, halos kalahating bahay na o buong bahay na wala na. But still, ganun pa rin ang buhay ninyo. Okay? So ngayong araw, okay? Sinasabi ni Senator Marcoleta na yung restitution sa Witness Protection Program ay wala sa batas. Yung pagsoli nga ng sinasabing ninakaw ng mga diskaya at nakuha nila sa illegal na transaction nila. Bakit nga diskaya lang? Kaya paulit-ulit na kanya-question ni Senator Marcoleta na pag-require ng pagsoli ng pera o nakaw na pera mula sa maanumalyang flood control bago sila tanggapin sa Witness Protection Program. Di ba? Ngayon, yan ang ginigit ni Senator Marcoleta during the budget hearing ng DOJ. So, sinabi niya yun ngayong araw. Ngayon, ang sabi naman itong Justice Yusek na ito, maaari daw i-process yung application pero kailangan to pa rin ng mga legal at civil obligation. Mga palamuting chuchu-chuchu. Nakakarimarim na. Ulit-ulitin natin, papunta na sana tayo sa Malacanang, sa Aguado, kaya nila pinutol o sinuspend. Kinancel ang hearing dyan sa Blue Ribbon dahil si Lisa Tanas at si Bangag ay talagang yan ang mastermind ng pagnanakaw. Ito ang laman, imagine niyo ito ang laman ng balita, ito ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado. Hindi na naging productive ang ating bayan. Dahil lahat na lang nauubos maliban sa ninakaw na nga yung pera sa flood control, nauubos yung pera sa mga kadyutaang hearing na yan, nauubos ang pera sa pagbigay sa asong ulol kay Trillanes para gasolinahan siya. 'Di ba? Para magreklamo at sino pang mga grupo magreklamo laban kay Inday Sara, mga kapalangga, naubos samantalang kayo ay naghihikaos na. Sobrang hikahos. Wala nang patutunguhan ang bayan ninyo kung hindi kayo kikilos. Recently, may nagrarally na naman sa Bimenjola. Ano ba yung rally na yan? Totoo bang rally? Sana totoo. Sana hindi sila mga ginagamit lang. O sana lumabas na kayo ng bahay. Paulit-ulit na lang natin. Imagine mo, hindi na sila natuwa. Hindi pa sila na-satisfy doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte na pinakidnap nila. Ngayon, eto na naman si Trillanes. Ganito kasi maglaro ang mafia, ang sindikato. At kayo, pinapatakbo na kayo ng sindikato. Ulit-ulitin natin, mga kababayan, okay, recently, di ba? Ano sabi dyan ng DPWH? Inamin nila na out of 1,700 na pinangako, target nila na classroom
sa Pilipinas, 22 lang ang nagawa nila. Imagine mo, ilang porsyento lang yan sa 1,700. Tinga lang ang pinatayo nilang classroom, mga kababayan. It's the same thing ng pinangako ni Lisa Tanas, ni Lisa Tanas at ni Bangag, na magpapatayo ng 1 million houses sa kada taon sa mga Pilipino. Nagkaroon ba ng ng announcement na eto na, at least man lang 900,000 houses. Wala. Lahat budol na. Nasa delubyo na talaga kayo, mga kababayan. Sobrang bagsak ang Pilipinas. Sobrang kawawa talaga kayo dito. Kaya, sabi nga, I just don't know kung saan kayo, saan magtatapos itong, parang yung pagbaha, parang kulang na lang matunaw yung Pilipinas eh. Di ba? Nakita nyo, pag binabaha kayo, nauubos nasisira ang inyong mga gamit. Hawak ng Marcrox, ayan, tama yan. Yan ang tawag na natin sa Marcos. Marcrox, sabi ni Candice Rossi. Hawak ng Marcrox ng AFP, PNP, Ombudsman, DOJ, paano ba dapat? Ayun na nga. People power. Puwersa ng taong bayan. Wala pong ibang solusyon. Hawak nga nila eh. Pag pinakita niyo yung power ninyo, di ba kasakali? Pero hanggang kailan kayo magtitiis? Okay? Hanggang kailan niyo pagtitiisan itong Bangag administration na ito? Ngayon, naghamon-hamon sila, no? Tungkol sa mga sal-en nila. Recently, si Kiko, okay? Si Kiko Miao Miao, ayan, nagpakita ng sal-en niya. Mabilis pa sa alas 4 si Kiko Miao. Sabi dito, sali ni Kiko Miao, not including, ayan, no? Katuwa dito, ayan, no? Ayan. Pusa ang pinakita niya. So, pinakita niya sa sali niya dito, mga pagdala, sabi niya, note, including untransferred inherited assets from the late Congressman P.D. Barzaga, vehicles, Dasmariñas property, and cash amounting to an estimated total of 35 million pesos yung kanyang asset. Ngayon, yung iba, dinodoktor pa nila. Diba? Nakapagpakita naman, sabi di ba nga, willing doon siya papakita. Siyempre, doktor na yan, doktorado na yan. Yung mga ninakaw nila sa bayan, wala yan dyan sa salin. Nandoon yan sa offshore accounts nila, nandoon yan sa mga offshore properties nila, sa ibang mga bansa nila itinago ang pera ng bayan at through, through ng mga bagman nila, nandoon na lahat yan. Imagine mo, nabalitaan ko ang Chief of Staff ni Sandro Marcos na si Yeye. Napakayabang daw ngayon. Mercedes or BMW, pabonggang-bongga. Wala, mga uhugin yan dati. Diba? At ang nabalitaan natin, pabalik-balik na lang talaga sila ng abroad sa paglustay sa pera ng bayan. Sabi ko nga sa inyo, even Undersecretary, Chief of Staff, ASEC, even nga yung mga pinakabababang nila dyan pinakabababang tagasunod, even yung mga kaklase ni Lisa Tanas. Diba? Lahat nakapagpatayo ng bahay. Diba? Nakapagpatayo, wala pang isang taon si Bangag, lahat nagpatayuan na ng bayan, mga buwaka ng Genemes. Sabi ni Lupax, busy kasi sa mga cellphone, kaya ayaw lumabas. Oo nga. Imagine mo yung iPhone 17 na yan, no? Ang dami pa lang itong mga kabataan, parang hindi naghihirap. Magkano yung iPhone 17 na yan? Pumipila sila. So it's either yan mga anak ng contractor o yung mga artista talagang may pera na kumikita o anak ng mga magnanakaw. Hindi man lahat. Yung iba dyan, di ba? Nakapila sila dyan, marami silang pera dahil marami silang ninakaw sa kaban ng bayan. Mga anak ng nagtatrabaho sa gobyerno o anak ng mga putatsing na kumabit sa mga taong gobyerno na kumuha ng pera ng bayan na lahat kayo ay naghihirap. Lahat, mga babayan. So itong mga silent challenge na ito, wala din yan. Kasi kahit maglabas din si Kiko Barzaga ng legitimate niyang salin, kung ang mga, kung itong mga julul, dodoktorin nila and everything, kung ano-ano mga kasinungalingan, wala yan. Mga palangga, wala namang kwenta yung salin na yan. Hindi nila ilalagay yung ninakaw nila dyan.
Di ba mga bida-bidaan ni Trillanes? Lumang tugtugin na ito eh. Trillanes, so nag-file na nga dati yan. Ayan o. Yung julol na yan. Di ba? Lumang tugtugin na ni Trillanes talawan. Talagang demonyo tong taong ito eh. Kaya darating din talaga ang panahon na talagang aaratayin sila. May balik lahat ng mga ito. But syempre, medyo hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sabi ko, you have to do something. Paulit-ulit na lang tayo dito mga kababayan. Kailangan ninyong manindigan. Okay? Dahil ang mga tulad ni De Lima. Ulitin ka natin, mga anti-Marcos, mga nasangkot sa droga, nasangkot sa boto. O ngayon, mga ina-awardan pa. Ano to? O, pumunta daw si De Lima dito saan to? Ina-awardan ba? Isa sa mga panelists, si Mamamayang Liberal Party, Laila De Lima sa Asian Conference for Political Communication para sa usaping Trump and Marcos return to power. O, yan, anti-Marcos to. Ngayon paano-ano ng gagang ito, di ba? O, ba't ganyan ang ngipin ni De Lima? Parang si Zoraida. Anyway, itong lumantak ng sabana, ito, paulit-ulit lang, nakita niyo, wala pong progress ang ating bayan. Ang pangyayari ngayon, ang mga balita ngayon, kung hindi gurguran, holdapan, baha, lindol, paulit-ulit na lang din, ito nga yung issue sa flood control. Paano niyo pa paniwalaan to si Trillanes? May naniniwala pa ba si kay Trillanes? Siyempre wala na, di ba? O, recently, sabi dito 3 hours ago, ipapa-auction daw nila yung mga luxury cars ng mga Diskaya. Dapat nga yan sunugin eh. Sunugin yan. Dahil gagamitin din naman yan. Yung mga taga-Bureau of Customs na mga kawatan, lahat yun po magnanakaw. Mga kababayan, lahat sila magnanakaw. Ninanakaw na nila, ewan ko sa inyo. Di ba? I just don't know kung kailan nga kayo kikilos. Yung issue puro ganito na lang. Okay? Pagbaba ng presyo ng bigas at iba pang pagkain. O, yan ang mga tutukan ninyo, sabi ng mga netizen. O, yan, may mga sinasabing sobrang bagsak na ang bangag administration na ito. Okay? Gutom na ang mga kababayan natin. Pero anong ginawa ninyo? Yung mga mga farmers pala yung nagwelga. Sino tong sinunog nila? Ba't sinusunog nila si Trump? O, kita nyo itong mga ulol na ito. O, tama ba to? Sa 5. Ayan o, isusunog nila. Bakit si Trump ang susunogin nila? Ano na naman itong kadyutahan na ito? Sinunog na magbubukid at progresibong grupo ng Timog Katagalugan ng isang effigy sa tapat ng DAR, okay? Ayun to, ang grupo ay wala. Ano sabi niya? Ang simbolo ito ng pagkundina sa pang-api sa magsasaka at malawakang korupsyon sa gobyerno. Okay? Ba't si Trump? Bakit hindi si Bangag? Kundi ba naman kayo mga ulol? Diba? Ano ba itong mga nagwewelga? Tingnan natin ang pinagsasabi nila. Wala man lang makita na mukha ni Tambaloslos. Bakit Amerika? Diba? Bakit Amerika? Ngayon, mga palangga, yung kuryente mataas, bilihin mataas, maraming krimen, sabi ni Tayaw Aida. Tingnan mo, nag-ikot-ikot sila. O, ano to? Bakit hindi sila magwelga? Diba? Magwelga at lagay ang pagmumukha ni Tambaloslos. Pagmumukha ni Saldico, pagmumukha ni Lisa, pagmumukha ni Marcos, ni Amy Marcos, ng buong pamilya, ng mga kongresista. Bakit si Trump ang ilalagay niyo dyan? Diba? Mga NPA rebuilding mga kaliwa daw, sabi ni Palangga ni Let's. Kaya nga sabi ko, Let's Cans. Diba? Wala na talagang pag-asa. Ito, tingnan natin. Ito pala, meron pala silang sinulat. Okay. Lupa at kabuhayan, konbersyon at korupsyon, ibagsak ang imperialismo, pondalismo, puta. Anong pondalismo? Diba? Tignan mo, this is very makakaliwa. Kapitalismo ibagsak.